Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon.
Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon pong ika-27 ng buwan ng Abril. Huling linggo na po tayo sa buwan ng Abril at talaga nga naman malapit nang matapos ang tag-init dahil sa susunod na buwan baka magsimula na ang mga thunderstorm at mga pag-ulan dahil malapit na tayo sa season ng tag-ulan pag pumasok na ang buwan ng Mayo. Okay, inaanyayahan namin kayo sa programa natin hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Secretary J. Ruiz, mula sa Presidential Broadcasting Service, si Director Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, si Sir Alan Alyanigi, ang ating Station Manager. Kasama yan ng ni Sir Ray Sampang at ni Sir Maki, at sa ating technical side si Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At sa ating sa Philippine Red Cross ang ating Vice Chairperson, ang ating Chairperson si Richard J. Gordon at ating Vice Chairperson na si Governor Corazon Alma de Leon. At kasama yan ang iba pang Board of Governors at ang iba pang mga chapter administrators mula sa may isandaang mahigit na chapters natin nationwide, at kasama ng kanilang Red Cross Youth at Red Cross 143 Volunteer. At speaking of Red Cross 143 Volunteer at Red Cross Youth, yan ang ating talakayan ngayong hapon ito At bangamat meron tayong paparating na aktibidad bukas hanggang sa Miyerkules. Yan po ang ating ika-34 na Biennial Convention. At syempre, yan ay tatalakayin maya-maya rin dito sa ating programa. At makakasama natin via Zoom ang ating laging kasama Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Di kasi Di. Okay na po. Ayan, Sorry, Gov J, magandang hapon. How do we call you? Alexa or Mizaki? Hello. Or Gov Cora. Yes, go ahead. Opo. Start na. Yes po, opo. Gov Cora, ano po, kamusta po kayo? At welcome po tayo sa ating programa. Yes, nandito tayo sa tower. Kami ni Jay para ma-meet yung mga chapters na nandito. At tamang-tama, dito na yung dalawang bisita natin na kabataan. Si John Eric Nokung of Valenzuela and Misaki Alexa D of Quezon City, RCY of Quezon City. So start na tayo. Yes po, Gov. At hingan din natin ng opening message ang ating matagal na hindi nakasama at ngayon ay nakasama po natin muli mula po sa Bacolod ang ating Governor J. Halandoli. Magandang hapon po, Gov. good afternoon, Sir Ed at saka si kay Ma'am Cora. Good afternoon. At saka to all our viewers and listeners at saka yung naka-online. Good afternoon. Andito tayo ngayon live from the NHQ Yes. Red Cross Tower here in Mandaluyong. Opo. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Tapos kasama natin, ikaw na siguro Ma'am Cora mag-introduce sa ating Yes. mga masipag na guests for today. Yes, at parehong volunteer RCY, si John Eric Nokung ng Valenzuela Chapter at si Mizaki Alexa D, volunteer RCY ng Quezon City. Simulan na natin ang programa para dire-diretso na tayo. May message sa atin si retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. when he wrote, "Today is Sunday, the 27th of April. We join the Catholic Church in celebrating Divine Mercy Sunday. All Christians believe in the divine mercy, for our God is good, of life is God, of life and infinite love, mercy and compassion. Without Him, we will not have the blessings of a life which we now enjoy, even in our harsh and harassed world. At no other time than now in our beleaguered generation do we need the divine mercy. Thus, together, we now recite this prayer in this chaplet of divine mercy. Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, so that in difficult moments we might not despair nor become desperate or despondent.
but with great confidence submit ourselves wholly to your will, which is love and mercy itself. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we love you. We love you. Tama-tama. Amen. Continue. Yes, amen. Continue na tayo, no? Simulan nating pagpapakilala. Who is John Eric Nocum of Valenzuela? John, introduce yourself to us kasama si Gov J. Go ahead. Good afternoon po. I'm John Eric Nocum, 21 years old, a volunteer from the Philippine Red Cross Valenzuela City Chapter, a youth instructor of the Red Cross Youth, and the current Chapter Youth Council Secretary. Wow! Si Mizaki Alexa D. Hi, good afternoon po. I am Mizaki Alexa HD, a student from Our Lady of Fatima University, Quezon City, and I am also currently the secretary of our Red Cross Youth Council. Both graduating sila. Jay, go ahead. Wala, I just wanted to know from both of them, will you guys be attending the national convention as well, Monday to Wednesday, both of you? Attend po ba kayo ng Biennial Convention, Ma'am Misaki, Sir John Eric? Youth delegate? Actually po, hindi po, but we have our representative po. Okay. Both Gov Cora at Gov J, itong dalawang volunteer po natin ay ating tinampok ngayon dahil parehas po silang graduating ngayon at bibigay po nila ang kanilang istorya kung bakit ano yung mga natutunan nila at syempre sa muling kanilang bagong tahak ng buhay sa graduation nila. Mga tinapos. Well, first of all, siguro, Sir Ed, I'd like to ask both of them, what are their courses since you're graduating? College, what course? So what course were or are you taking up now? Graduating, di ba? Yes. So Sakay Misakay, or how should we call you, Alexa? Or Alexa na lang po. Alexa, Okay. yeah. okay, Alexa, what's your course? Currently, I am a graduating student po of Bachelor of Science in Nursing po. Wow, Nursing. nurse. Okay. So Sakay ano naman kay Eric? Ako po, I'm from Our Lady of Fatima University, Valenzuela City Campus, and graduating po from the Bachelor of Science in Nursing din. Pares Nursing. nurse. So both nurses. Okay. Ma'am Cora, Yes. I always want, I guess, because we always say that Red Cross is a leadership platform Yes. for our youth. So how has the Red Cross youth helped you guys? When I say helped, how has it changed your outlook or your approach to everything? Si John Eric Sir muna. Alex muna, ladies Si first. Alexa, ladies first. Change po niya yung outlook ko as a nursing student po. Through, syempre po, helping the other people po from our country nang wala pong hinihinging kapalit po sa kanila. And syempre po, nag-gain din po ako through volunteer by enhancing my knowledge as a student, my skills din po, and syempre po yung virtues ng pakikipagkapwa-tao po. Yun. Okay, si Sir Eric naman. Pumasok po kasi ako ng nursing without knowledge, yan, something like that. Pero before po, bago ko po pumasok ng Philippine Red Cross, volunteer na po ako. And then, since continuous yung learnings, actually, I found my purpose here by volunteering. Okay. So, ayun po, parang as a nursing student, parang kinontinue ko, hindi lang sa medical field, but also sa community and sa school na, okay, hindi lang ako basta nag-aaral ng nursing course. Parang, it is my purpose to enhance and to share my knowledge to everyone. Wow. So, ako ang tatanungin ko, ano naman ang natutunan nyo bilang volunteer ng Philippine Red Cross? What you learn? Kasi iba yung learning sa school, iba yung natutunan mo sa Philippine Red Cross. Go ahead. John Eric, continue mo na, and then we'll ask Alexa.
Yung natutunan ko po sa Red Cross is, pumasok po kasi ako ng organization na to na alone. Parang pumasok po ako sa chapter na mag-isa lang ako, wala akong kasama, and na-enhance ko yung skills na you found your purpose alone. So, ayun po, hindi lang ako basta nag-join sa Red Cross to join their trainings, to join the events, kapag may kailangan lang, but I'm here as a volunteer na nag-e-exceed ako, hindi lang sa before na hindi lang parang maraming improvements na nangyari na pagpasok ko ng Red Cross. So sa sarili mo, may na-improve ka. Nag-improve ka din. Yes po, lalo na po yung speaking skills ko sa mga maraming sa pagharap ng maraming tao, lalo na po sa youth. Yeah. How about you, Alexa? Sa akin naman po is nakapasok po ako sa council namin by group po kasi kami nun. So, may mga kasama na po ako, ganyan, may mga kakilala na po ako. Which is, dun po mas lalong na-enhance po yung importance ng teamwork sa akin. Dahil asahan mo po na kapag volunteer ka, dapat alam mo po makipag-connect sa ibang tao, kahit man po saan magkakaiba po yung mga pinanggagalingan natin, ganun po. Then, pangalawa pong natutunan ko is dapat po, kalmado po tayo sa mga sitwasyon para makapag-isip po tayo ng maayos kung paano po ba yung gagawin natin sa ganito, sa ganyan, or kung may emergency man po na mangyari sa atin. Yan po. Galing, galing. Okay. So, Yes, Jay? Well, what I see from them, like say kay Eric, is that yung ano niya, yung pagka-outgoing niya, yung pagka, it enhanced that. And tapos yung sa kay Alexa, naging ano siya, yung social aspect naman. And because of the trainings, like I like what Alexa said, pag may emergency, cool ka lang. 'Di ba, Alexa? Kasi because of the trainings, parang nasanay na kayo na okay. So, kung wala yung training siguro, tataranta kayong dalawa, no? Kung mga situation. So, I guess pag mga ganito, pag may nakita kayo online or social media na may nagpo-post diyan ng emergency or accident or whatever, ano naman yung pumapasok sa ulo ninyo na iniisip nyo, uy, kung ako yan, ito yung gagawin ko. Uy, okay. So you become critical already. So how has that helped you guys yung mga outlook nyo later on? Si Alexa. Siguro, Alexa naman. Ladies Yung first. akin po, kapag may nakikita po mga post na ganun po sa social media, especially po sa Facebook, since marami nga po tayong mga tao na nagpo-post na po ng mga kung anumang tragedies na nangyayari sa paligid natin, parang nagpa-play na rin po sa utak ko yung scenario po na first, i-assess muna natin kung yung scene ba is safe, then tsaka po natin tulungan na po yung victim or yung patient po. Ganun po yung nasa isip ko. Survey the scene. Okay, part of the part of the training yan. O sa kay Eric naman. Same din po. Syempre to assess, and of course parang kailangan itignan din natin kung paano mag-respond yung mga tao kasi by learning from them, it's one thing na dapat na-adapt mo rin sa sarili mo. Following that, Gabgora. ano naman ang, yes, Gab- break muna tayo. Opo, magbibigay daan muna tayo sa mga ilang commercial break at medyo mahaba ng konti to. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Gawing madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo na isinasapuso ng PEZA. Kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong wifi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Doble sipag ang Marcos Administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may 27 new eco-zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang naiproklama na. Kabilang dito ang expansion sa mga proyektong dinevelop ng Aboitiz Infra Capital, tulad ng Lima Estate sa Batangas na nakapagbigay na ng mahigit 66,000 direct jobs. Pati na rin ang West Cebu Estate sa Balamban kung saan mahigit 14,000 naman ang nagkatrabaho. Okay, I'm Michael Herald Abihar. Yung Balamban before is sleepy town. Pagdating ng Tsuneishi, nag-boom yung economy niya. Marami din nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban. Also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Tsuneishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, hospital at saka paaralan. Meron ding patubig. Before nag-start ng Tsuneishi, ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco-zone na dinidevelop din ng Aboitiz Infra Capital ay ang Tari Estate na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa Tarlac at mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May wifi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levi Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hindi bababa sa 60 state universities and colleges at local universities and colleges sa buong rehiyon ng Bicol ang nakikinabang na ngayon ng free wifi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Eugene Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Tsuneishi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos
ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos, nagtatrabaho po sa Tunisia bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, napaaral ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito, na ipundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad dito ang mabubuo sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kumita ng mahigit 200 milyong piso ang turismo ng Davao sa lokal na ekonomiya noong 2023. Ang mga selebrasyon sa Mindanao tulad ng Tadayawan Festival ay mas lalong nabibigyang sigla ng Cultural and Heritage Hubs project ng DOT. Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Okay, nagbabalik po tayo. Gob Cora, Gob J. Alam mo, kami ni Gob J, nagsimula din na active na volunteers, no? Kaya siguro ang unang tanong ko dito to continue, ano yung mga natutunan nyo bilang isang volunteer at ano yung hindi nyo malilimutang experience? Dalawa yan, may natutunan kayo and then ano yung unforgettable experience? Yan, unahin natin si John Eric. John Eric. Before po kasi, sobrang mahiyain po talaga ako. Yun, na-overcome po sa organization na to, yung mga takot na kakayanin ko ba to, matatapos ko ba to, uwi na ba ako or what. But ayun, natutunan ko po na i-express yung sarili ko, makipag-usap sa strangers, ayun po. And of course, ngayon po, kaya ko pong hiharap yung sarili ko sa maraming tao. Lalo na po, go with the flow lang hanggang sa matapos po yung session. Yung hindi ko naman po makakalimutan as a volunteer is yung how to achieve alone your purpose. Kasi po, nasabi ko po kanina na nag-join ako alone, mostly ng mga events and trainings sa Valenzuela City Chapter ng without hesitations. So, ayun po, sabi ko po sa sarili ko, dati, isa lang akong parang, I'm just a chill guy na nasa isang tabi lang. But, ayun po, overcome po lahat ng takot ko, na-express ko yung sarili ko, nakatulong ako sa maraming tao, lalo na po sa mga youth. And, ayun po, feeling ko po na-fulfill ko yung purpose ko while I'm existing. Wow. Si Ma'am Alexa. Ano yung mga natutunan? Oo, tsaka si Ma'am Alexa. Karanasan. Unforgettable. Yung akin naman po is yung natutunan ko po, like I said kanina, is yung pagiging calm. Then idadagdag ko na lang din po sana is yung pagiging committed natin sa pagiging volunteer. Yung mga hindi ko naman po nakalimutang experience is the Traslasyon 2025. Yes. First time ko po mag-cater no ng napakaraming tao at mahabang oras po yung ginugol ko that day para dun po sa event po na yun. Then, tipong adrenaline rush po, gumana po, ganun po. Tapos kasabay pa po nun yung pagod, physically, emotionally, then syempre po yung pressure since ang dami nga pong tinutulungan that time. Tapos bigla pa pong dumagsa yung crowd. Simula nung nagkaroon ng crowd crush po. Nung naging part po ako ng emergency field hospital that time po, natutunan ko po mag-provide pa po ng enhance po yung assessment sa mga nahimatay, nasugatan, natapakan, ayan po. Nakakapagod man po that time, pero fulfilling po siya sa pakiramdam. Dahil alam ko po sa sarili ko na nakatulong po ako kahit papaano para mapanatili yung kaligtasan ng mga devotees po natin that day. Wow, wonderful. Jay, you want to elaborate kung ano? I wanted to, follow up on sa kay Alexa. Yung experience mo na yan, may adrenaline rush ka ngayon, parang hinahanap mo na siguro na okay, makakatulong tayo dahil alam mo na kung anong gagawin. Yes po, sir. Ganun Okay. nga po.
Sige, siguro, okay, so you gave us an example. Sa kay Eric naman, any specific example na or memory you have na, uy, galing nito, that you will remember for the rest of your life? Ano mo dyan, yung experience mo dyan? Actually, sir, yung translation din po. Kasi parang yun po yung first time ko na ma-stampede, na magkagulo talaga. Na hindi ko alam kung sino yung uunahin ko. Like, na-shock po talaga ako. But since nasa field tayo, kailangan pa rin natin maging calm. Kailangan natin i-assess kung sino yung mga need unahin, yung mga pasyente na kung sino yung need na dalhin sa field, sa ambulance and such. So, ayun po. And after naman po nun, ayun, with the team, nagtatawanan na lang po kami, nag-share na experience kung ano yung nangyari dun sa side nila and such. I'm sure tumatawa kayo, meron dyan mga bloopers siguro yung mga kasama nyo, oy, na si ganito, ganyan, hinahanap ibang tao. I mean, you guys have stories that you will be, cherishing, you will be telling for the rest of your lives. At saka, Ma'am Cora, this is not it yet for them. Yes, Marami pa tong dadaanan nila. Alam mo, ako, I started out Red Cross, high school ako, wag mo na tanongin anong year. Junior lifesaver din, ma'am. Hanggang ngayon, tinatago ko pa rin yung card na yon. Hindi pa plastic yon. Ano pa yon? Cardboard pa lang yon. So anyway, tinatago natin yan. And up to now, yung whatever you learned, up to now, we still do that. Yung sinasabi ni Alexa na, pagdating dyan, survey the scene. Yun, hanggang ngayon, imagine, how many years ago hanggang ngayon, andyan pa rin yan, pagpasok sa isang lugar, survey the scene. Yun, dinadala natin yan. So, I guess my question to you guys would be, what would you tell a person who, nagdadalawang isip, or hindi niya alam kung magsasali siya sa Red Cross, o hindi, what do you tell them? What would you say to them, Eric? For me po, yung sasabihin ko sa kanila is, go lang, take the risk. Kasi hindi naman palagi na tama yung ginagawa natin. Well, dapat pala most of the time is accurate yung ginagawa natin. But may mga errors tayo na in life. So, kailangan matuto na lang tayo dun sa errors natin para next time, ma-lesson na natin yung mga issues before. Ayun. Tama yun, make your mistakes and learn from your mistakes, the important thing. How about you sa kay Alexa? Kamusta naman? Yung akin naman po sa mga nagdadalawang isip is take the chance po. This is an opportunity for you to learn, to grow, and to be a better person po. And your whole existence po. Parang ganun po. Then, wag po silang mag-alala if nag-iisa lang po sila napapasok sa org. Kasi from my perspective po, nakahanap po ako ng family. Other than my friends, my family, ayan. Nakahanap po ako ng family sa aking org po. Ayan po. Speaking of families, siguro I want to also recognize ang parents ninyo because pinayagan kayong mag-volunteer. So siguro acknowledge natin anong pangalan ng parents mo at saka taga saan at saan ka pinanganak. And also with Misaki. Alexa. Yeah, si Alexa. Yung akin po kasi is yung grandparents ko po yung nagpalaki sa akin. So, sa kanila po ako humingi ng mga permissions. Ayan po. And supportive naman po sila. So, shout out po kay Feliciano CD Jr. and Milagros HD sa pagpayag sa akin na sumali and pag-support po dito sa organization. I'm happy to know that. Congratulations. Yes, ma'am. Sorry, go ahead. Yes, si John Eric, anong masasabi mo about your parents? Because ang apelyido mo D. Tama, Nocum. Yes po. Taga saan sila? Taga San Jose del Monte po ako, Bulacan. Okay. Ayan po. Currently studying po sa Valenzuela, kaya po nandito ako sa Valenzuela City Chapter. And gusto ko lang po i-appreciate yung parents ko, kay Christine De Guzman Nocum and kay Ricky Isidro Nocum for, actually po hindi ko po kinuha yung permission nila. Nagulat na lang po sila na nag-volunteer na ako dito sa Red Cross po. So ayun, they're very supportive na po sila and sabi po nila na gawin ko lang daw po lahat ng gusto ko hanggat kaya. And
ayun po, ginagawa ko na po siya ngayon. Gov Cora, Gov Jay. go ahead. Oo, magbibigay tayo dan ulit sa mga commercial break at sa pagbabalik natin, Gov Cora, Gov Jay, ating pag-usapan pahapyaw ang ating nalalapit na Biennial Convention bukas at yung mga magaganap bukas, sa Martes at sa susunod na araw. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at pag-iingat sa kultura at kasaysayan. Sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support my siblings for their schools also. The contributions of this company towards the communities. Now, currently, we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families. And those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pabubuhay. Kaya naman, malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal yung mga ganitong gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Giga Factory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magge-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais mamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo. Gob Cora, Gob J. Tayo ay magkakaroon ng 34th Biennial Convention bukas. Gob Cora? Pareho kami ni Jay kandidato sa forthcoming election bukas. At naniniwala ako na kaming mga mapipili ay patuloy ang paglilingkod. Katulad din ni John Eric at ni Misaki, naniniwala ako na sa karanasan nila ay may babahagi na at ito para marami pang mga estudyante na mag-volunteer. Kayo ba, nais mo bang ipagpatuloy ang pagiging isang volunteer sa Philippine Red Cross? Go ahead, John Eric. John Eric. Do you want to continue being a volunteer and motivating the other students to also volunteer? Definitely po, yes. Even though if the universe gave me an opportunity in life po after graduate, so the Valenzuela City chapter po can tap me in need of personnel. Also, nakikita ko rin po yung sarili ko, nakasama pa rin po sila in the future. So, to motivate everyone na mag-join lang kayo, mag-volunteer lang kayo. And for sure, marami kayong makikilala na bago na tutulong or magiging part ng family nyo or even though in life, pwede rin po. Alexa? Yes din po for me. Gusto ko pa rin pong, or nais ko pa pong ipagpatuloy po yung pag-volunteer ko po sa Philippine Red Cross, especially after I graduate po and or after magkaroon man po ako ng permanent job po. Dahil gusto ko pa pong mag-continue sa pag-help, not only inside an institution but also to the community po. Also beyond volunteering, baka pwede kayong mag-apply to be staff also of our chapters wherever you are. And I think makatutulong yun. Jay, meron ka pang tanong? Well, yes, I wanted to know from both of them. Of course, right after school, may ano yung plans ninyo? Yes. Do you see yourself doing the normal track na nursing? Yes. Tapos, syempre, kukuha pa kayo ng nursing board, mga ganyan.
between that time from now on till you get your board, what do you plan on doing other than, of course, magre-review kayo? Sige, Eric. Yung plano ko po for now is, syempre after po taking the board exam on November, undecided po ako if magko-continue po ako ng work or magte-take po ako ng masteral after. Ano yung what you say you'll take up masteral? Definitely sa field ng nursing din, ano? Or what do you see yourself doing later on? Since instructor po ako ngayon, kasi nakikita ko po yung sarili ko na hindi lang limited yung pagtuturo ko sa youth, but also to the field, to the hospital field din po as a clinical instructor or instructor po sa mga universities. So may plano ka na, ha? Oo. Yes po. Okay, Alex, sige sa'yo naman. Yung akin po is magte-take din po ako ng boards this November 2025. And after that is undecided pa rin po if mag-work na po ba agad or magte-take muna po ng rest since 4 years of college po is much din po sa isang student. Pero I would appreciate po if there's an opportunity that will come to for me to join other community works po from the Red Cross. Okay, go ahead, ma'am. Yeah. Ako naniniwala na your volunteerism that you experience will help you navigate kung yung career mo, no? Whether you're taking a master's degree, but yung pagbo-volunteer continuous, it's a lifetime endeavor. So wag niyong isipin na, ay graduate na kami, hindi na kami magbo-volunteer. Hindi, the more you will develop your passion to do other things, to do more volunteer work. Si Jay is an example of naging youth leader din to at nagtrabaho din. And ako din ay nag-volunteer ako both in high school, Maryknoll, and in UP College. So siguro wala na tayong masyadong time. Final words na tayo, Jay. At anong message mo sa kanila? Well, ma'am, I am happy to listen to both Eric and Alexa of their experience, of what they've gone through, where they started, and where they are now, and where they will be in the future. I'm so, kahit na sabihin mo, si Gob Cora, si Gob J, siya yung host. Alam mo, you inspire us. Both of you, you inspire us and keep on inspiring others. Kasi, yung mga tagapakinig natin dito, alam mo, minsan, I'm proud of you, both of you. Also na, andito kayo, ngayon. Kasi usually, sigurado ako, may mga kaibigan kayo dyan, nagtutulak-tulak ba dyan, ikaw na dyan. Ayoko, nahiya ako, ganito, ganyan. Dami ng dahilan. But both of you are here in the now, telling us all these stories. Kulang pa yan I'm sure marami pa kayong kwento dyan na, which will leave us in awe, Ma'am Cora. Which will leave us, I'm so proud, like si Alexa, say na, nandun sa translasyon, hindi madali yun. Madali yun. I've seen them do that and nako, any ordinary person, dalhin mo ng emergency, nako, magtataranta yan. Paano, may hinimatay doon. Anong gagawin? Hindi nila alam. Pero sila, alam na nila. Alam na nila on what to do. Step 1, step 2, step 3. Alam na nila yon. Sorry, I'm taking a lot of time. Tama. Ito yung prayer for the nation para sa inyo. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins me. Maraming salamat sa inyong dalawa, John Eric, and of course, Alexa. We're so proud of you and looking forward to meeting you in your other capacities after you've taken your nursing board exam. I wish you well. We both wish you well. Maraming salamat. Gay, go ahead. Wala naman, ma'am. I can't say anything else. Thank you very much, I'm still at awe with both of them po. Thank you. Thank you very much for
for gracing us, both of you. Maraming salamat sa ating mga kasama ngayong hapong ito, si Sir John Eric Nocum at si Ma'am Misaki Alexa D. At yan na po ang ating Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At siya nga po pala 34th Biennial Convention bukas. Tayo ay magkakaroon ng kauna-unahang first multi-incident simulation exercise. Simultaneous po yan Abangan nyo po yan. At I think tayo ay tawag din sa mga tauhan ng Radyo Pilipinas para ito ay cover. At pasalamatan natin si Gov J dahil si Gov J mula po yan sa Bacolod. At syempre hindi na natin sila nakamusta doon sa kanila sa I think kasama ang senaryo sa Negros dahil merong pagputok ng bulkan ang yan isa sa mga senaryo bukas. At sa susunod na araw, sa Martes, magkakaroon naman tayo ng Fangen Kickoff at meron tayong ilo-launch at may mga special tayong bisita sa araw na yan sa Martes. At yan na po, maraming chapter po silang asikasuhin dahil nagsisidatingan na po ang mga mahigit 100 chapter sa atin dito sa Manila at wine-welcome po natin ng lahat ng mga chapter, ang kanilang board of directors at ang iba pang board of governors na makikilahok bukas sa ating 34th Biennial Convention. Ito na po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita. Hatid po ni Sir Albert Sebastian at kasunod po yan ang programa ni Vance Fernandez. 6 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita,